Okay, what's up? So magkakaroon tayo ng quick trading introduction, very quick, very brief, very direct. Okay? So ngayon, ano ba yung pag-uusapan natin at ano ba yung makukuha mo sa akin sa video to? Okay, let's proceed sa next slide. Table of contents, topics covered. Okay? What is trading? Ano ba yung trading? Bakit tayo nag-trade? Okay, yun yung unang tanong. Okay, pangalawa, evolution of money. Kasi pag-uusapan natin mamaya yung cryptocurrency, which is crypto tapos currency. Paano nangyari yun, di ba? Tapos what is cryptocurrency? Yan na nga, evolution, tapos kasunod yan. Before starting to trade, meron tayong mga dapat tandaan, dapat mong tatandaan bago ka mag-start mag-trade. Okay? Kasi alam naman natin na kapag pag-trade, pag-invest, may mga kasamang risk yan. Okay? So dapat maintindihan mo muna yung mga sistema, mga bagay-bagay, pasikot-sikot na nangyayari bago ka mag-jump in or mag-start mag-trade. Ngayon, katapos nun, yan na. After mo malaman yung mga dapat tandaan, how to get started na, kung paano mag-start. Okay? Tapos, what is paper trade? Okay? So, yun yung pag-uusapan natin ngayon sa video to. Let's proceed sa next slide. What is trading? So, simple definition lang tayo para hindi na mahirap. And now, what is trading? Trading is a basic economic concept involving the buying and selling of goods and services with compensation paid by a buyer to a seller or the exchange of goods or services between parties. So, ganito lang yan kasimple. Baga ako, bumili ako ng kape na 3-in-1, yung isang pack o yung marami. Tapos, ibebenta ko ngayon sa barangay namin o dito sa bahay, sa labas ng bahay. Ngayon, kapag ibebenta ko siya, syempre, papatungan ko yan para kikita ako, para may compensation. Kasi may nag-effort ako na nagbumili, di ba? So, ganun ng pag-trade. Ganun lang kasimple yung traditional. So, parang bibili ka, buy low, sell high. Ganun lang siya kasimple. Yung rule of thumb natin na yun, buy low, sell high, yun yung isang dapat nyong tandaan, dapat mong tandaan kasi yung gamit na gamit natin sa pag-trade. And also sa invest, ganoon din naman sa pag-invest, let's say real estate, lupa. Di ba? Noong mga unang panahon, mga lolo't lola natin, bibili sila ng lupa as papamana sa anak, ay sa mga apo, ganyan, no, anak. Tapos binili nila ng mura. Tapos tataas yung value ng asset na binili nila o yung lupa na binili nila. Ngayon, sa basic economics, okay, meron tayo tinatawag kasing law of demand and law of supply. Kaya nagkaroon ng concept ng investing at trading. Okay? Kasi pag limited ang supply ng isang asset or services, goods, and kung limited, ang nangyayari is tumataas yung value over time. Tapos, kapag tumaas din ng demand, ayan, tumataas din ng presyo. Ganun yung sa basic economics. So, alam naman natin lahat yan. So, pinasadahan lang natin. So, let's move sa evolution of money. Ito, ano bang nangyari sa pera? Okay? Anong nangyari? Noong 6,000 BC, nang ginagamit pa lang noon is bartering, okay. Nagpapalitan ng mga gamit. Example, eto. Ikaw sa ito. Tapos sa akin to. Ngayon gusto ko yung alcohol mo. Gusto ko yung alcohol mo. Tapos ikaw gusto mo tong phone stand. Okay? Magpapalitan tayo. Ganun yung nangyayari noong unang panahon. Tapos noong 1000 BC, nagkaroon na ng physical object. Kasi meron siguro nagbabartering ng malalaking gamit, hindi na nila ma-export siguro ng malayo kasi sobrang laki. So gumamit na sila ng physical object, siguro yung mga shells, mga bato, mga ganon. Hanggang sa nagkaroon na tayo ng fiat money or paper money, yung ginagamit natin ngayon. Example nun is, baka hindi nyo pa alam, so ganito siya, fiat money. Ayan. Mga papel na print ng government. Tapos, gold. Noong 1816.
Gold, this is limited resources din, yung gold. Kaya, tinatawag din tong store of value. Ngayon, 1950, nagkaroon ng plastic na credit cards, yung pa-swipe-swipe ka na lang. Diba? From bartering, tapos ngayon, pa-swipe-swipe ka na lang, diba? Ngayon, 1994, nagkaroon na ng electronic money o e-money. Dahil sa advancement na rin ng mga technology, sa mga dahil sa innovation yan na ginagawa ng mga entrepreneurs. 2009, ayan, nagkaroon na ng cryptocurrencies. Which is, ano ba ang cryptocurrency? Yan yung pag-uusapan natin. Kasi yung pagpapalitan, yung physical object na paper money o fiat money, gold, credit cards, electronic money, ano natin yan? Yan yung cryptocurrency. Ano ba talaga yung cryptocurrency? So what is cryptocurrency? Cryptocurrency, the word cryptocurrency is derived from encryption technique which are used to secure the network. So, yan yung para mga code na ginagawa ng mga magagaling sa computer o IT. Okay? Cryptocurrency are systems that allow for secure payments online which are denominated in terms of virtual tokens. So, yung cryptocurrency daw ay ginagamit para magkaroon ng transaction payment, okay? Online or virtual na. Kumbaga yung hinahawakan natin naging digital na yung pera. The first blockchain-based cryptocurrency was Bitcoin, which still remains the most popular and most valuable, okay? So yung unang na-list or cryptocurrency is si Bitcoin. At hanggang ngayon, siya pa rin yung kilala natin sa pagdating sa cryptocurrency. Noon, way back 2014, ayun, 2009 daw nag-start to 2014, noon walang naniniwala sa Bitcoin. Na, ano naman yan panay code lang naman yan Ngayon, naisip ng mga tao. Tapos, ngayon, 2021, ay grabe. Bitcoin nan magkano lang halaga ngayon? Almost 3 million yung inabot. Kano ba? Inabot niya? Kalimutan ko yung all-time high. So, si Bitcoin inabot niya na yung nag-sale kasi siya ngayon Okay. Ayan. Umabot siya ng 3,061,713 pesos. Isang Bitcoin. Okay. Pero ngayon bumaba siya ng 1.5 or 1.6 kulang-kulang. So ayan. Ganun siya. Okay, so let's proceed. So alam niyo na yung cryptocurrency at yung unang na-list sa blockchain. Okay. Ngayon pag-uusapan natin, direction natin. Bago ka mag-start ng trading sa crypto, ano ba yung dapat natin tatandaan? So consider these things. Because of lack of knowledge, you will lose approximately 90% of your capital. Alam naman natin sa pag-invest, sa pag-trade, lahat naman kahit anong klaseng investing, may kasamang risk yan. Lalo na kapag kulang ka sa kaalaman, ay talagang yung risk sobrang laki. Okay? So, pangalawa, there are participants in the market who have decades of experience in trading and great trading instinct that you will be fighting or encounter. Ngayon, sa pagdating sa trading space, may mga matatagal na dyan na nag-trade. Sila kasi yung talagang experienced, veterano na. Alam na nila yung ginagawa nila. At yan yung mga, kapag hindi mo sila makakasabay, sila sila yung parang kasi dito sa may market merong seller tas may buyer, parang magiging ka-fight mo, kalaban mo, ganyan pag hindi mo sila makakasabay yung mga strategy nila. So yun yung mga dapat mo i-consider bago magsimula. Ito yung mga problem na dapat nating i-solve. Okay, ngayon proceed tayo. Paano ka ba mag-i-start sa trading? So yung tanong. So yung una, kailangan mo ng predefined system. Okay, dito na pumapasok yung
Trader's Trident. Okay, explain natin yan mamaya. Trader's Trident. And then, backtested system and multi-scenario system. So, madali lang to. At medyo lang siya. Yung tawag natin. Pero super simple lang na to. So, in predefined system, you need a system that tells you when is the right time to enter in the market and when to exit. Okay? Dapat meron kang sistema na ayun, hindi kasi pwedeng okay, ang ganda ng cryptocurrency, umaman si ganito, nag-invest kasi siya, papasok din ako. Pag ganun, ay nako, marami na akong nakitang ganun ang point of view na nag-start ang cryptocurrency. And what happened is naipit yung mga pera nila kasi okay, tumataas yung cryptocurrency, yung prices niya, tapos bumibili sila. Okay, kala nila tataas pa, yun pala bumababa. So, invest na buy low, tapos sell high, ang nangyari, buy high, sell low. Diba? Hindi na nasunod yung rule of thumb. Kasi, wala silang predefined system. Hindi nila alam kung kailan sila papasok at kailan exit sa market. So, yung sinasabi kong market, example, si Bitcoin. Bitcoin market, ayan, Bitcoin market, doon ka nag-trader, nag-i-invest. So, yun yung market na sinasabi ko. Okay, iba-iba, marami. XRP, Ethereum, Bitcoin Cash, ayan. And then, sa predefined, kailangan mo ng Trader's Trident, when to enter, when to exit. Tapos, dalawang klaseng exit kasi yan. Meron tayong tinatawag na pag-enter, tapos meron yung take profit, tsaka may stop loss. So, dalawang klase yung exit. May take profit, tsaka stop loss. Ano yung take profit? Yun yung pag bumili ka, kunwari ito, bumili ka ng isang cryptocurrency. Binay low mo siya. Halagang 5 pesos. Tapos tumaas yung presyo. Kasi alam mo tataas yung presyo based sa technical analysis mo. Tataas yung presyo niya, magiging 20 pesos sabi natin. So naging 20 pesos, yun yung take profit mo. Exit ka na ng market kasi binenta mo na. Ano yung isang klase ng pag-exit? Okay? So bumili ka ng isang cryptocurrency na alam mo tataas yung presyo. Pero ito halagang 5 pesos. Okay. Tapos ang alam mo tataas siya hanggang 10 pesos. Okay, yun yung prediction mo based sa technical analysis. Pero nagkaroon ng invalidation. Yung ine-expect mong 10 pesos na magiging presyo nito, market value, is naging 3 pesos. Or hindi sumang-ayon yung market sa'yo, hindi siya tumaas, bumaba. Naging 4 pesos. Ngayon, ikaw naman, ayaw mo naman na bumagsak yung price nito. Dumire-diretso, sabihin natin, yung presyo na bili mo, 100 pesos. Tapos, babagsak lang ng, sabihin natin, umabot ng 50 pesos. Siyempre, ayaw natin mangyari yun. At saka mapapatagal yung paghihintay natin. Okay? So, doon na pumapasok yung stop loss. So, kunwari, bili mo ng 100, ini-expect mo na magiging 150. Ang stop loss mo is, sabihin natin, 90 pesos. Pag bumaba ng 90 pesos, ibebenta mo na. Kasi baka dumire-diretso pa hanggang maging 20 pesos, 50 pesos yan. So, yun yung isang klase ng pag-exit. Again, entry, take profit, stop loss. So, kaya tinawag na Trader's Trident kasi tatlo yan. Yan lagi, predefined system. So, don't worry kasi i-expound pa natin yan ng detailed sa next lesson natin sa mga technical analysis. Pero yun lang itatandaan natin, Trader's Trident. Okay, yun yung mahalaga. Dapat lagi meron kang Trader's Trident when it comes to trading. Kapag wala kang Trader's Trident, wag mong i-take yung trade. Okay? Pero pag meron kayong Trader's Trident, go, take the trade. No worries na yun. So, backtested system. So, backtesting allows a trader to simulate a trading strategy using historical data to generate results and analyze risk and profitability before risking any actual capital. Okay? Sa backtested system, yung strategy na ibibigay ko soon sa mga next lesson
is itetest mo siya personally. Okay? Para ma-practice mo, para ma-familiarize mo. Kasi, ang goal natin dito, maging independent trader ka. Okay? So, ipapracticein mo yon, babacktest mo yon, hanggang sa yung trading skill na yon, imapa sa iyo na. Pag sa iyo na yon, pwede mo nang gamitin yan para kumita ka. Okay? So, gano'n lang naman kasimple. Again, trader's trident, tapos itetest mo lang naman yung mga natin. Kumbaga, i-adapt mo. Kukunin mo, kokopyahin mo yung proven and tested strategy na ginagamit natin. Okay? So, yung isa pa is multi-scenario system. Multi-scenario system, dapat yung bubuo nating sistema from these two is pwede natin magamit kahit saan market condition. Okay? So, ano ba yung sinasabi kong market condition? Meron kasing tinatawag na bear market and bull market, also ranging market. And i-discuss natin yun sa mga next lessons. But don't worry, yun lang muna yung kailangan natin tandaan, itong mga basic na to. Okay? Ngayon, what is paper trading? Para natin kasi, i-introduce natin paper trading kasi magba-backtest tayo, backtest strategy. Okay? Paper trading is, a paper trade is a simulated trade that allows an investor to practice buying and selling without risking real money. Okay? So, sa paper trade, magkakaroon ka ng demo account, demo money. Okay? So, parang fake money yun, pero pwede ka mag-trade sa real market. Okay? Real market yung trade mo, tapos practice ka lang doon. Para ma-check mo yung strategy kung gumagana ba talaga o hindi. At saka kung malalaman mo din doon na kabisado ko na ba o hindi pa. Okay? Doon mo makakalibrate yung sarili mo, yung skill mo. Okay, example natin ng pakita ko sa yung paper trade. So, example ng paper trade is ito. Okay, Dogecoin. So, let's say mag-trade tayo, paper trade. Meron kasing tinatawag na spot and futures. But anyways, sa next lessons na yon, and dapat nang tandaan yung mga sinabi natin kanina. So, sa pag-paper trade, kailangan lang natin ng exchange or mga ganito. Ito, trading view lang to eh. Trading view. Ulitin natin na. Trading view. Tapos, punta ka lang ng chart. Ayan. Tapos, sa chart. Diyan. Tapos, open ka lang ng trade dito. Create new order. So, dyan, mag-paper trade ka na. Yan, magbabay ka lang dito. Okay? Buy, tapos yung order mo mapupunta na dito. Ayan. Ito, may order tayo, negative. Kasi nagtetest ako ng isang strategy. Okay? So, ganoon lang naman kasimple yung paper trade. Anyways, i-explain ko to in detail later on. And yun lang naman yung dapat mong tandaan sa ating introduction pa lang naman. Introduction. Okay? Introduction. So, again, pinag-usapan natin what is trading. Ano ba yung pag-trade? Bakit tayo nag-trade? Buy low, sell high. Tumataas kasi yung mga value ng asset, kaya tayo nag-trade, tsaka nag-i-invest. Evolution of money. Okay? What is cryptocurrency? And before starting to trade, yung mga dapat nating tandaan, how to get started. Okay, yung predefined, then tested, tapos yung multi-scenario, tapos what is paper trade. So, ayan, itong mga to. So, this is just an overview sa gagawin natin. Kumbaga, tip of the iceberg. Okay? At saka mahalaga tong overview para ma-mindset or makita mo na yung kabuuan na nangyayari. Hindi yung, maganda mag-cryptocurrency, trade ako. Tapos hindi natin alam yung mga sistema na nangyayari sa pasikot-sikot. So, mas maganda, alam natin lahat yung kabuuan o pasikot-sikot para hindi tayo naliligaw kung saan man tayo mapunta sa crypto space or trading space. So, again, yun lang naman ang ating lesson for this quick video introduction, and I hope you learned something. Okay?